Diba mga kasiret, pinagpalang araw. Ngayon is may ituturo ako na isang technique kung pwede bang gawing door jam yung square tube na 2x6. Yan, bali ito yung 2x6 mga kasiret. Yan, ito yung 2, ito naman yung 6. Yan, bali gagawin nating yan, hamba. Ang proseso niyan is ganito lang mga kasiret. Yan, bali tumabas kami dito ng galing dito hanggang dyan, nagtabas kami ng 4 inches, yan. Tapos ito naman nag-drop naman dito na 1/2. Napakita ko sa inyo kung dito yung proseso. Bali ito yan mga siret para mas lalo yung maintindihan. Yan, ganyan yan dati yan. Yan, bali greenan lang namin yan. Greenan namin yan. Tapos dito sa dito. Ayan mga siret, green din namin yung gilid niya. Bali ko ito mga kalset, 1/2 inch yung kanya. Tapos ganyan na yung nangyari. Ito is hindi natin tatapon yan kasi kukunin natin, babalik ta rin lang natin yan. Ganyan na yung magiging nangyari naman para magkaroon siya ng basyada. Parang ganyan na yung magiging itsura niya. Tapos i-weld lang natin itong mga sireto. Yan, side na yan, para ito. Ganito na yung magiging finish product niya. Bali na-welding na ni Oliver, binabapin na lang. Bali dito is magpasyada ka lang. Bali ito yung lalamitin namin na pinakahamba din sa indoor kasi size yung gada yung lakad niya. Wala kasi nabili dito na ready made na, kaya DIY na lang kami. Ito naman mga kasiret yung sa may bisagra na side yan. Bali inabag na namin, winiling namin dun sa loob para walang makikita ng sandra dito, para malinis. Yan. Naka-welding yan no sa loob, nilagyan namin ng angle bar. Silipin natin yung sinasabi ko ng angle bar mga kasiret para makita nyo. Yung kasiret may angle bar yan. At the same time may angle bar rin yung nilagay dito na nag-welding anong bisagra. Yan, update ko kayo pag nabuo na siya. Let's go. Dito kasi sa lugar na to is maraming anay, maraming puno, kaya hindi pwede tayong gumamit ng kahoy. Bali dito namin siya pipisto sa pinaka main door nya. Bali 90 by 210 yung size nya. Kung mapapansin nyo, lahat dito is gumamit kami ng steel kasi maraming anay kasi yan. Steel lahat ginamit namin na door jam dito. Yan, may maintain na lang yan sa pintura. Kahit doon sa pupuntang lanay, naka steel door jam kami. Yan. Maraming puno kasi dito. Marami ding na anay kaya hindi pwedeng gumamit ng kahoy. Yan. Ito na rin yung update dito. Kasi tatlo lang yung mason natin, ganyan jumabagal yung palitada. Bale, dito na si Naka-Arman. Yan. Tapos lang naman ako. Yan. Bale, dito sa garahe ito. Ayun yung pinaka-groups namin dito. Ano, parang dinilaan na ligaw ng pusang gala. Yan. Bale, magpupuro na siya. Bago puruhan is papadaanan nyo ng pwede lang bakal para maging smooth yung finish. Kasi medyo mas gaspang dito yung buhangin, unlike dyan sa part ng Tarlac o kaya sa Pampanga. Napakaganda ng buhangin nila dyan. Shout out sa mga subscriber natin yung mga taga Pampanga, mga Miketong, mga Tamawa. Shout out. Ito naman yung sa harap.
Yan. Yun ang buldurahan na ni Gabriel. Bali, tapos na yun doon. Oh. Shout out kay Iwas. Tapos may basyada rin din sa baba niyan. Na konti lang kasi yung manpower na 7 tao lang ang gumagawa. Yan ang si Skalawagaw. Anong ginagawa mo sa lawag? So guys, tingnan nyo, i-focus mo dito po. Yung uod. Ayun, yung uod. Ito yung binibidyo niya mga siret pang reels. Support niyo si Skalawag Ruiz sa kanyang FB page. Kung saan ka pumunta, ayan, tuloy, napahawa. Mag-isa mo lang, lumabas ka, Wala, ito na yung waiting kami sa roping. Nabugbog ko tuloy. Ano ba yung pounder nila? Mga siret, bali naikabit na yung ating ang puti DIY na door jamb. Bali ganun. Yan si Carman. Dito na. Yan bali ganyan yung magiging design yan para salamin din ilalagay dyan at the same time yun na yung pinaka-grills nya. Yung basyada namin na DIY. Bali sukat nya 90 by 250 mga sirit. Yan. Napakatibay. Square tube lang ito mga sirit. Yan naka-built in na rin yung mga bisagra nya. Naka-welding na siya doon.